Aries, kamusta sa? Ito na yung reading mo for November 10 to 16. Ano ang mga dapat mong malaman? Mga mensahe? Ganap? Kuha muna tayo ng mga round cards para sa mga paparating sa inyo. Okay, forces working against you. So, pag lumilitaw to, pwedeng ibig sabihin kasi neto, alam mo yung parang may humahad lang doon sa mga gusto mong gawin. So, yan. Ito yung mga anything. It could be things, people, situations wherein parang palaging meron na lang sagabal, no? Or may sagabal kung hindi man siya plural. Kaya lang meron ka rin namang door. Door, ito yung opportunity na maaaring magbukas, kumatok para sa iyo. Ayan, opportunities are waiting for you. So kakatok yung mga opportunities. Take note, plural to. Pwedeng hindi lang isang opportunity yung darating sa iyo itong November 10 to 16. Pero timeless reading to guys, kahit na hindi makarating sa inyo to ng November 10 to 16. Lahat ng readings ko rito ay timeless. Kung kailan makarating sa iyo yan, siguro yan yung perfect timing na ma-receive mo yung mga mensahe na nandito. Pagong, itong ibig sabihin nito, may pag-usad, kaya lang hindi siya ganun kabilis. Okay, pero importante ay gumagalaw. May pag-usad pa rin. No? So, yung mga binabanggit ko na mga to, ito general energies to ha. Kasi itong reading naman natin is general reading naman siya. Deep personal strength and peace that assures success. Ayan. So, kung ikaw ay yung person na hindi umaayaw, persistent, matyaga, malakas ang loob, hindi ka basta-basta na panghihinaan ng loob, ito yun, sabihin yung success. Ma-achieve mo siya kung yun yung mga energies mo. Okay? Una tayo ng tarot cards. Balasahin ko lang. Check din naman natin yung iba pang energies or sa love life mo. Hugot muna ako rito. Okay, meron tayong Queen of Swords, meron tayong Hierophant, Seven of Pentacles, Queen of Pentacles, and Ace of Cups. Sa bottom ng deck mo you have Five of Pentacles. So, tingnan muna natin. So, yung mga signs na meron dito, merong water, Earth, Taurus, Virgo, Capricorn. Yan, Earth din yan. Ito specific Taurus. Strong energy ng Taurus. And Queen of Swords, air signs. So I think yung iba sa inyo magkakaroon kayo ng awakening. More on spiritual. More on spiritual ito. Could be na related din sa sa religion or para sa akin parang meron kang magigain na wisdom sa kung ano man yung mararanasan mo etong period na to, itong November 10 to 16 sa loob ng mga araw na yan. Could be merong something nakapupulutan mo ng aral or wisdom. Okay? Or it could be a test of faith. For some of you, pwedeng this is a test of faith. Values mo, sa mga pinaniniwalaan mo
Or it could be na merong mga activities related sa church. Ayan. Or a person na, kung tao to, this is a wise person, parang, ano siya yung, kumbaga, itong tao na to, malalim na yung experience niya pagdating dun sa bagay na pinag-uusapan. Okay? Or pwedeng yung iba sa inyo, meron kayong mga gustong aralin. Like, literal na schooling o professor, pastor, kung ganyan man yung profession mo. Basta para sa akin ito ay something na may kinalaman sa prinsipyo, paniniwala, values, no? Yung mga nakagisnan mo, kinalakihan mo. Okay? If this is a person, pwedeng person na magkaiba kayo ng culture o religion. Okay, for some, pwede itong sign ng marriage. O baka ikaw ay married na or about to be, ikakasal pa lang. O baka naman may baptism, wedding, yung mga seremonya ba sa simbahan. Pwede rin naman. So, merong tao dito hindi siya nagpapakatotoo. Okay, ito general reading ha. Pwedeng ikaw yung tinutukoy, pwedeng yung person na nakakadil mo, pwedeng sa love life. Itong tao na to, wala siyang guts or balls na harapin yung katotohanan or diretsahin yung tao na kadil niya. Pwedeng itong person na to in denial, nagbubulag-bulagan siya dun sa realidad. Or it could be na merong person na gusto mo nang i-cut off to, gusto mo na siyang talampakin diretsuin pero hindi mo masabi straight to his or her face kung ano man yun. A situation wherein ayaw pang i-cut off, ayaw pang tapusin or putulin. So nakikita ko rin na magiging very busy ka, no? Sub-sub ka dyan, ewan ko, nakafocus ka eh. And most likely, this is accomplishment, no? Kasi nakikita ko marami kang very busy ka, ipaprioritize mo yan, every detail, tututukan mo talaga, bubusisiin mo, and talagang nakafocus ka na matapos mo lahat ng bagay na ito. So, I think this is pagiging busy, a lot of hard work, or results na itong mga pinagtrabahuan mo, pinaghirapan mo. So, when it comes to money, ito yung nasa-sense ko, pwedeng hindi ganun ka-okay when it comes to financial. So, baka iba sa inyo, baka mag-struggle kayo, baka may kakapusan, or it could be na baka kailangan yung manghiram, pero alam mo, wala kayong mahiraman. Merong person dito irresponsible, unreliable. Or it could be this is a situation wherein hindi mo pa kayang bumukod, hindi mo pa kaya maging financially independent, or maaaring hindi mo pa na-achieve kung ano yung gusto mong ma-achieve pagdating sa career mo. Kung sa promotion to, pwedeng hindi mo makuha yung title, yung promotion, yung position. But meron kang blessing na marireceive with the Ace of Cups. Baptism, meron ba? O di ba sinabi ko na yung kanina? Baka makuha ka ninong-ninang, maimbitahan ka sa binyag o kasal. Pero this is a blessing, material man ito, hindi. Meron kang marireceive. This is galing sa puso. Meron something dito na overflowing. And this is positive energy. This is also an indication na pwedeng mag-start ng new connection or love life. So, yun lang. Maraming salamat for dropping by. Take care. God bless. Babush.